Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong ibigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Masasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ano po yung ating nakakang pag-aaral? Nakalimutan yata natin ha? So, ayun na lang ano yung natutunan natin nung nakaraan? Disciple, shoot, and evangelize. Evangelize. Kailangan may connect natin kasi yan eh. Naalala ko si Bart. Si Bart ko na Oo, ayun. So yan yung mga character, di ba? Na medyo na-refresh na. So actually yung ating title doon, biblical biblical character and biblical example of multiplication. So yun yung kasing pinakang topic natin doon o pinakang binibigyan natin ng din yung mga character sa Bible na kung saan sila yung ginamit ng Lord para mag-multiply. Ayun po ano. So una si Andrew para doon sa pagdala ng mga souls sa Panginoon. At yung isa naman ay pag nandun na sa loob ng church, so si Bernabe ay malaki rin yung ginampanan niya sa buhay ni Paul para siya ay maging isang big builder, which is to encourage Paul. So yun po yung si Joses sa unang pangalan niya, pero naging Barnabas nung nakilala niya ng Panginoon. So tinawag siyang Barnabas. At yun nga po yung natapang na tao, kahit na si Pablo ay kinakatakutan ng lahat, diba? Pero ang tapang niya, hindi siya natinag kay Pablo. At siya po yung ginamit para ma-encourage, para ma-equip ng gusto si Pablo. So yun po ano, nakita natin doon yung example of multiplication ng mga tao. Which is yun nga po sila doon. Amen. So tuloy na po dito tayo. At ngayon yun yung chapter 4. Pero itong chapter 5 ay ang main topic natin, where disciple making begins. So, saan nga ba? Saan ba nag-start? Kasi ito ay isang magandang paraan para maiwasan natin yung pagkabansot, pagka-delay ng paglago ng mga bagong kapatiran. Sa pamamagitan po ng pag-aaral natin na ito, pagka naunawa natin ang gusto, maiwasan natin yung pagkabansot
Di ba? Yung mayroong mga dwarf. Ano yung halawang maliliit? Binibinta ng mahal daw yun. Bonsai. Bonsai yun. Di ba? So, sa bagay, cute naman yung mga bonsai, nakakatuwa. Pero pag Kristiyano ka, pag bonsai ka, parang hindi ka nakakatuwa. Di ba? Baka nakakainis kasi 10 years ka na, baby Christian ka pa rin. So, nakakainis. Kailangan lang talaga tiyaga. Pero para maiwasan yung ganon, na 5 years, 10 years, baby Christian pa rin. So, yung aaralin natin ngayong gabi, doon tayo po, sabi diyan, mag-start tayo. Where disciple making begins. Sabi po kasi diyan, decision is 5%. Kunyari, may tumanggap sa Panginoon, 5% pa lang po yun. Nag-decide siya doon sa pagtanggap sa Panginoon, 5% pa lang yun. Na nailapit natin siya sa Panginoon Diyos. 5% pa lang. At yung 95%, buong 95% ay nakasalalay po doon sa ating orient follow-up. Yun po, yung follow-up natin. At ano yung klase ng follow-up nating gagawin. Amen? Ayan. So, let's make disciple. Ayan. Ayan pala. So, let's start and learn the goodness of God. So, disciple making. Sabi dyan, ito po yung ating main topic, where the disciple making begins. So, yan po ano. So, kaya po binanggit dyan na doon sa 5%, pag nadala natin yung soul sa harapan ng paano ng Panginoon Jesus, 5% pa lang yun. At yung mga susunod po doon ay yung pag-follow up natin, which is 95%. Ito po ay quote and quote ni Billy Grahams. Billy Grahams. So yan po. Hindi natin inangkin kasi kay Billy Grahams yan eh. So tuloy tayo. So sabi po dito, God's plan. Pakibasa, Sister Mariam. God's plan. It is in God's plan that its miraculous new life grow into the fullness of Christ. So, amen, di ba? Dapat daw na ang isang bagong Kristiyano nilapit, isang believers na nilapit sa Panginoon na tumanggap ay dapat ayun yung nais ng Panginoong Diyos na magkaroon po siya ng bagong buhay na lumalago na kagaya ng Panginoong Jesus. At yun nga, every born again person is a miracle of God's grace. It is in God's plan that its miraculous life grow into the fullness of Christ. A healthy spiritual birth is essential, so growth in discipleship, some spiritual relation in the church member can be traced to unclear initial decision for Christ. The implementation of Paul's method of caring for new believer will enable the local church to strengthen new Christian immediately for responsible discipleship. So yan. Kaya sabi po dyan na talagang yun po yung nasa puso ng Panginoon Diyos, ang plano niya na talagang bawat mga believers na tumanggap sa Panginoon ay dapat na lumago into the fullness of Christ. Talagang kumbaga nagre-reflect, nakikita yung kalagayan, yung kakanya ng Panginoon Jesus dahil tayo followers of Christ, di ba? So yun po. Next. Ayan. May iba sa Brother Richard. A healthy spiritual birth is essential to grow in this discipleship.
So, paano po ba maging healthy yung spiritual birth nila? So ayan, nasa ano man dyan na po sa baba yung ano. So kailangan po talaga na may disciple sila, matutukan, ma-orient. So sa pamagitan po ng pagtuturo natin sa kanila ng pagbabasa sa Biblia, o yung pag-pray, yan po, yung pagka may sa Friday service natin, turuan natin silang mag-take note para matututo po sila. Yan yung mga pangunahin o initial o yung mga unang dapat nilang matutunan bilang isang Kristiyano, bilang isang bagong Kristiyano. Amen? Ano po yan? Sabi dyan, unclear initial decision for Christ. So, naging dahilan yan daw ng ano? Spiritual retardation church member. So, hindi siya malinaw, kaya dapat talaga mas may paliwanag ng maayos. O una sa lahat, yung pagtanggap, kung ano yung mga benefits, dapat, ayun, inaral natin yun doon sa disciple, intentional disciple. Inaral natin yun. Yung para mas malinaw sa isang bagong believer na tumanggap sa Panginoon, yung kahalagahan, dapat may details natin. Yun po, kapag hindi siya malinaw, ay yun nga yung nagiging dahilan, nagiging bansot, spiritual, parang retarded. Di ba yung iba, gumagano-gano, kumikisay-kisay, naging epilepsy pa, di ba? So, iwasan natin na maging ganun yung buhay spiritual nila. Parang retardation ang nangyayari doon sa mga member. Yan, bansot. Diba may mga artista na mga maliliit, pero nagiging sikat, ano? Pero, diyan sa Panginoon, ayaw ng Lord na bansot yung mga Kristiyano. Dapat matuto po tayo o turuan natin sila para matuto. So yun, dapat maging malinaw. Lagi natin siyang i-guide, tutukan, ipag-pray. Amen? So na-stuck sila o na-press. Freeze. Doon po sa pintuan ng salvation. So hindi sila, hanggang doon na lang sila. Akala nila okay na yun. Minsan hindi na rin sila nagcha-charge. Hanggang doon lang sa pagtanggap. Kaya dapat linawin natin sa kanila. Hindi sila nagbigay ng effort. Diba? So mahalaga po yung lagi natin silang matutukan at ma-orient, maturuan ng mga bagay tungkol sa spiritual na buhay bilang isang bagong Kristiyano. Yun po yun. Paano yung kung palagi mo man napaluak tapos parang walang narinig pas? Diba? O ano na yun, wala ka ng kuwan sa Panginoon yun. Kasi palagi mo ginapaluak, tapos di ka man lang pinapansin. Diba? Wala, ginawa mo rin part mo. Oo, part mo, ginagawa mo na. Halika, magsipa tayo, gano'n. Eh, parang walang narinig. O, diba? So, may mga ganyang kapatiran. pwedeng meron yung nakita o pinaghuhugutan kayo nangyari yun. Pero kung sa umpisa pa lang ay talagang maipakita natin yung ating concern, magiging siya, talagang aktibo. Yan, kagaya yun, di ba, yung sinira ni Brother Daniel, yung tinututukan niya na mga sila Jomar eh. Dahil sila ay naramdaman nila na in sila at kumbaga yung kailangan sila. Diba? So isa po yun sa pamamaraan para bago pa lang malaman, maramdaman nila na importante sila, mahalaga sila doon sa gawain at mahalaga sila sa harapan ng Panginoon Diyos.
Kasi kung may nakita siya ng mga kinatisuran, pwedeng yun. Yun yung dahilan kaya kahit na anong gawin mo ng follow-up, Lamig. Nakakantok eh. Huwag tayong Yan. ayan, kahit anong gawin follow-up, eh, hindi na siya ano, Ano na? dahil may kinatisuran siya. Yan. Wala, ay ito na yan. Ayan, ano po? So yun po, no? The new believer is a spiritual child and must have Kahit ito malamig. meditate, parental care. Wala. Ayun. The shockingly long time that is often allowed to pass between decision and initial follow-up is a major negative factor. So yun po, kapag tumanggap siya, dapat within 24 hours, talagang ano na, kahit nung pagkatanggap niya o ano pa lang, isang oras o talagang tutukan na siya. At ipaliwanag yung mga kahalagahan ng ginawa niyang paglapit, pagtanggap sa Panginoon. Kasi kung lalagpas pa ng 24 hours, ay malilimutan na niya yung mga shiner mo at saka yung mga kahalagahan nun. Kaya sabi niya, between decision, yung pagtanggap niya, and initial follow-up is a major negative factor. Yung kapag hindi natin nga pinalo up, that hinder future growth. Within 24 hours, the convert should be pray for, personal contacted and shown how to begin feeding the Word of God, on the Word of God. Pastor, saan po ba yan? Kailangan may mga follow-up ministry tayo. Yun nga po, dahil mayroon tayong niyagay, pero hindi naman niya kilala yung mga ano. Pero kung nasa puso niya, kikilalanin niya at talagang tututukan niya yung mga pangalan. Kahit hindi po yung kahit hindi lang yung yung nag-invite. Yung Kaya meron po tayong nilagay na follow-up ministry, pero hindi pa siya nag-materialize. So kaya, Hindi niya hindi niya raw kilala. Eh niya, sabi ni Pastor Dad, kilalanin. Oo. Tatapproach Kung, ka. kung interesado talaga siya. Oo. Eh, hindi ba siya interesado? Dapat interesado siya. Siya nag-agree siya Oo. nung talaga O ganito, ganyan. Sis, ano, di ba ikaw ang attendance? O, ibigay mo sa akin. Akin na yung mga number. O, ganun sana. Eh, wala. sino kaya ipalit natin sa follow-up? Siguro Kahit hindi lang isa, dalawa. Mm. Yung ano ba? Kunwari sa atin na katulad niya sa core group niyo po, madalas, magkano? Yung kung sino yung medyo available o ano. Pero maganda rin yung merong naka-in-charge talaga. Pwede si Sister Maria, member ng follow-up, pero maglagay tayo. Yun, Kasi member. head na siya ng Kasi prayer eh. Okay lang ba Sister Maria, member ng follow-up? Okay lang po. Sasabihin ka tayo, dapat mo na. Mas Opo. mas okay siguro kung sino yung evangelist at nag-evangelist sa kanila, siya yung mag-follow up. Siya mag-follow up. Example, si ate Si- Mariam, yung mga tao na na ayaw niya, siya mag-follow up kasi masilala niya yun eh. Pero si Pero sa... may kasama sa dapat Oo, may umbrella. suporta. Paano yung kailangan Jobari tapos nag-invite si Dexter? Ayun, parang sa inyo yun. Wala si Brother Dexter. Kasi kagaya yung case ni Sister Joy, marami siyang invite, pero yun. kulang siya sa word, kulang siya sa... Dapat may aalalay kay Sister Joy. Dapat may aalalay sa Follow kanya. up na lang. Para pagkadating po ng Friday, hindi yung pagka-Friday lang sila maaalala, sasabihin nila, Oo. ngayon lang, tuwing Friday lang kami naaalala, ganyan. Kaya minsan sila, either, punta kaya tayo, hindi kaya. Pero pagka na doon na yung follow Wala pa kasing body yan. yun. So, importante yan eh. Yung pag-follow up, tapos magkaroon kayo ng isang oras na sabihin natin, punta kayo sa labas, kapi-kapi, di ba? O pasyal. Yun yung isang paraan para magkaroon ng ano. Yung maging in na in siya sa ano, sa grupo. Okay lang po ba pagka mga kababayan sila, lalaki, mga magano? Mas maganda may ano. Eh kung hindi po available si Ate Mariam, wala pa ibang available na ano. Si ate Maris. At pasiguro, babae sa babae. Sa babae. Para maiwasan naman. Oo. Oo nga. Oo nga. Ayan.
So yan po ano, yan yung nagiging dahilan ng pagkabansot. So spiritual retardation, pagiging bansot ng at hindi paglago, hindi siya lumalago. So nandun lang siya sa salvation, hindi na nakapunta sa loob. Amen? Next. Ayan. The implementation of Paul's method. So, ayan po ano, yung meron po dito na strategy na ginawa po ni Paul. At hindi mo naman kailangan na ikaw ay brilliant. Sabi po dyan, tingnan mo ito, mayroong illustration dyan. Yan yung Paul's method. To make a difference Agila. in someone's life, you don't have to be brilliant, rich, or beautiful, or perfect. You just have to care. Yun yung po eh. Yung kailangan lang marunong kang mag-alaga, mag-ingat. Tinan mo yung inahin, no? Umuulan eh, talagang pinantungan niya, no? Ayaw nyo maulanan yung masisiw. Gusto yung mga sisiw rin maulan. So, same logic na dapat yung mga bago, mga baby Christian natin, na bagong tumanggap, ay talagang tutukan agad natin. I-care. Amen? So, ayan. Caring for new believers will enable the local church to strengthen. So, doon po nagmumula yung paglago, pagtatag ng iglesia dahil simula pa sa pagiging baby Christian nila ay tinutukan na natin at inalagaan. Kahit po by chat lang di po ba? Opo, Hindi siya. importante. Hindi not necessarily na lumabas kayo, ganyan. Kasi iba hindi available eh. So by chatting, natin ko malaking bagay na yan. Amen. Yun po. Tama yung Brother Jan. Ayan, kahit na mga bago pa lang, silang mga Kristiyano o miyembro. So dapat talaga sila ay alagaan, tutukan. So, mayroon po ba kayong mga idea o revelation ng Lord kung ano yung method ni Paul sa pangangalaga? Ano po, baka may revelation sa inyo. Paano ba nangalaga si Paul? A baby needs loving care and food. When we remember the 3 years of daily discipling by Jesus and Paul's years of fellowship with Timothy and Titus, we see that follow-up is not solved by 1 or 2 church services. So hindi lang siya basta dalawang sunod na service na siya ay tutukan mo palagi, kundi palagi talaga. So ano po yan? Ano yung method? Mayroon po tayong meron tayong revelation o kaalaman o idea tungkol din sa method na yan. Pastor Erlito, ano po kaya yan? Ang pangalaga daw po, hindi lang daw po dapat sa kaalaman. Dapat daw po ang pag-aalaga ay dapat yung kapakanan din ng inaalagaan mo. At dapat mahaba raw daw po yung iyong pasensya. Ayun. At mahaba ang iyong pag-unawa. Ayun. Kasi hindi lahat ng disipulo, hindi lahat ng ating mga inaalagaan ay mabilis lalago ang pananampalataya. Kaya dapat may patience tayo habang tayo nangangalaga. At tulad nga daw po nung panahon ni Yesu Cristo, lahat naman ng kanyang discipleship hindi naman kaagad na ganun. Talagang mahaba yung kanyang pangunawa. So isa sa factor yun na dapat pag tayo nangangalaga, hindi dapat na mananawa kaagad tayo. So tama yung yung inyong sinabi kanina na constant follow-up talaga. Amen. Yung mga aalagaan natin. So, amen. Praise God. At second thing, dapat maging mabuting
example tayo. Ayun, nakikita Kasi sa'yo po. nakikita sa'yo eh. Dapat, Example ka talaga. nangangalaga ka pero iba kinikilos mo, di po ba? So, So, number one. baka gayahin ka doon sa ibang kinikilos mo. Hindi. So, good as example tayo. Amen. So yun na, praise God. Salamat po sa Diyos, Pastor Arlito. Dahil binigyan mo kami ng hint, ng revelation galing sa Panginoon. Yun daw So, po ayan. mababasa natin sa 1 Corinto chapter 11 verse 1. 11 verse 1. 1 Corinthians verse 11. Chapter 11 verse 1. Ano ba yung nakasulat ng system mo? Mababasa na kung tama naman. Baka naman na mahuhula lang tayo. First Corinto. First Corinto Verse 11. 11. 1. Sayang na bro. 11. 1. Opo. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Yun po. So dapat yung talagang good example tayo. Amen. So praise God, ano? So ayan. Bali, meron po tayong 4 na method. Ayan, 4 method. The 4 method na ginamit po ni Paul. Yung una, ayan, personal correspondence. Kasi hindi pa uso yung messenger nun eh. Wala pa yung cellphone. Tawag ko lang pa. Ayan, personal correspondence. Kaya meron tayong nababasa ngayon sa Biblia ng mga epistle. Di ba yung sulat ni Paul? So yun po, palagi siyang nagsusulat sa mga kapatiran sa iba't ibang iglesia. So, kasi hindi na niya madapaan lahat. Hindi niya maabot. Dahil marami siya niyang nahayo na naabot. Sa Corinto, sa Epheso, sa Pilipos, di ba? So, kaya ang ginagawa niya, nagsisend na lang siya ng mga Letter. yung parang pinagkakatiwalaan niya Mm. para sila yung magdala ng sulat at sila yung ma-encourage. Amen. So, patuloy silang lalago. Pangalawa, ay ito pong personal intercession. So, mahalaga po yon na bilang sa mga bago na lagi natin silang iniluluhog at ipinagpipray sa ating Panginoong Diyos para sila talaga ay lumago. So, importante po yan, kasama yan para sa isang mabilis na paglago ng bagong believers. Ayan. Pangatlo, personal representative. Ayan, pagka yun nga, busy ka at meron kang ibang pinagkakabala na gawain, ay kailangan na merong yung trinain mo talaga na talagang eksakto kung ano yung parang the same spirit kayo. Talagang nakuha niya yung talent mo, yung bagamat hindi eksakto pero nandun nagre-reflect na mapagkakatiwalaan mo na talagang siya ay nandun spirit filled rin siya, di ba? At nandun yung katapatan, nandun yung talagang may takot siya sa Diyos. So kaya yun po, yung mga pwede nating gawing proxy kapag tayo po ay merong ibang pupuntahan. Kunyari, magpipreach ka sa sa ibang lugar, ina-invite o dapat merong pupunta doon. So papadala mo na lang si Sister Mariam. Siya na lang doon sa In Christ Salon. Ayan, kagaya yan, pagka ako ay nakapagbakasyon, eh, hindi ako makapag-preach sa kanilang anniversary. Nandiyan si Sister Mariam. Mag-ready ka, Sister Mariam, ha? Kasi proxy ka eh. Pwede kang maging proxy. Amen. 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 Ganda yun. Tama. So yan. Pang-apat, ayan, personal, mismo ikaw yon, personal contact. Himself personally. So yan po yung 4 na ating 4 method na kukuhanin natin, gagayahin natin yung ginawa. Bagamat meron tayong mga pagbabago at dahil advance na yung ating
world ngayon, nasa computer world na tayo. Kaya yan, yung letter na yan, ayun na lang by messenger o email, di ba? Bilis makakarating agad sa kanya. Real time. Kaya mas mabilis na mapapollow up. So yan. Amen? So isa-isahin po natin ngayon. So within 24 hours, the convert should be pray for. So talagang kailangan ipag-pray po natin. Tandaan po natin pagka tayo nakakuha ng mga bagong kapatiran na believers na tumanggap sa Panginoon, ipag-pray po agad natin. At saka personally contacted. Ayan, within 24 hours po. So shown how to begin feeding on the Word of God. So doon pa lang, sa unang araw na yun, talagang kailangan na ipakita mo na yung Bible o paano yung magbasa. So pagkatapos na siyang pinag-pray at kinumusta. So yun po, personally contacted. Pero pas, may sa nila. Di ba pag kayo wala pa, bibiglis na pala. Kahit, di ba pwede silang, yung diretso agad sa hindi yung the word of God. Kasi yun yung tatamarin? Hindi pa sila ganun baka masabi na, so, ang bilis naman ng parang, alam po yun, yung, kailangan po, dahan-dahan lang. Bibigyan ka naman ng wisdom ng Lord. Kung siya ay talagang bago pa lang, nung pa lang naka-encounter ng ganun, bibigyan ka po ng wisdom ng Lord. Kasi mahalata mo yun eh. Pero kung nakita mo na siguro ito sa Pilipinas ay nakarinig na o mabilis na. Sana po yun sa pagsalita nila. Makikita mo yun sa kanyang kilos, sa kanyang pananalita. Kaya bibigyan pa tayo ng wisdom ng Lord. Obserbahan. Kilalahan mo muna yung niya. Obserbahan. Anong niya? Yung personal na niya. Oo. Ayan, so tuloy po tayo. So, sabi yan, but where disciple making begins. Ayun na, yung sa follow up. Yung decision is 5% at yung pag-follow up na nandun lahat, nakabunto yung 95%. So, yung pagtuturo mo sa kanya ng pag-pray, yung pagtuturo mo ng pagbabasa, yung pag-encourage mo na siya ay umattend, nandun lahat 95%. Tsaka yung pagdala mo siya sa mga basic na mga pagtuturo ng mga Bible study, sin, faith, diba? So yun po. Kaya talagang dapat tinututukan natin. Kung sino yung nag-invite, dapat siya yung spiritual father. Siya talaga yung magdadala doon sa kung merong pag-aaral patungkol sa mga baguhan, siya yung doon. Dadalhin niya yun doon. Pero maganda rin po talaga yung meron ding yung sa- aalalay ba? Na talagang maalam. Kasi syempre hindi naman halos lahat ng mga nag-invite sa atin yung mga maalam na eh. Kaya nga Meron po, pa rin isang sa ministry natin na sa atin, di ba yung sa Bible, merong si Paul, si Timothy. Kaya pagka si Timothy laging kasama ni Paul, ay natututo siya. pwede. Ngayon, isa rin sa paraan na madi-disciple mo siya, kasi tutukan yun eh. Pag siya ay Timothy mo, kaya may tawag tayo na, bro, ikaw yung Timothy ko ha. So, ibig sabihin nun, tinitrain ka na maging kagaya ka ni Pastor. Ganun yun, Timothy. Basta kung meron tayong yung follow-up ministry na talagang aagapay din. So, ipag-pray po natin na makakuha po tayo talaga ng kasi si Brad, Dati schedule yun eh. Hindi magpapano ako. sa transport naman. Kasi dati pag hindi umaga. Sa transport. Transport yun, transport. Kasama na rin yan. Oo. Bro, tama na. Kasama na rin yun kasi, follow-up. di ba, kung isulubos lang, ganito. Sino ba yung passion nag-commit sa follow-up? Ayun, dati no si Brad si Brad Larry kaso wala yung kung yung puso ni Brad Larry
Ang tiyaga at saka masipag. Tawag-tawag na yan siya. Kahit di lang po isa siguro, basta yung may mga Oo. members not necessarily na sabi na natin, oh ikaw ang ano ha, gano'n. Tanda mo si Brad Larry, Brad Jan? Wala po kasi pang matay mamili eh. Maghanap tayo ng bagong Larry. Kahit tayo po maganda. Opo. Saka kahit ako, magpapalap din naman ako eh. Tinatawagan ko siya. Sila Brother Richard, pinapalap ko lagi mo yan. Okay, sila ate So- ano ngayon, no? Yung naghahanap ng bahay. Pinapadala ko siya naman. Sila Sila ate testing. ano? Oo, ngayon okay na yung medyo ano. Sana sila. Andiyan pa rin siya, no? 63. Opo. Pero meron silang nakuha, meron silang na anuhan na. Kaso sa ano pa, exit 6. Sabi niya, may mas malapit dito. Oo. Hmm. Eh kasi wala ibang mga Wala tumutulong. wala ibang maski man lang sabi ko, oh bro, oh sis, pakitawagan mo to. Oh. Yan na lang natin, di ba? Kaya magtitingin ako sa mga ano. Para ano lang. Yung malapit dyan sa trabaho niya. Kasi sa ano siya eh. Sa mga... sa ano po? Sa Malas, maging Malas. Kasi dito siya nagtatrabaho sa Sobid. Ubid. Yung nasa church sana, kaso hindi pa siya bakante. Nandun pa si Brad Oscar eh. Ayun. Yung kung umalis si Brad Oscar, yung sa kanya yan. Maganda sa kanila yun. Maganda po yun. Eh baka matagalan pa si Brad Oscar. Basta po pagka meron ganon, maski ano lang natin eh, hindi natin contact siya, maski sa group na sa ano, sa UI ano, yung ano ba yun? Sali ba siya doon? Oo, kasali siya doon. Hindi ko nakita. Hindi doon sa may ano, sa may Sa worship ay Hindi, yung ano. transport. transport. Ah, di ba Yung na pagka, pumunta sa- ano, di ba, magsasabi na tayo, thumbs up na po yung mga ano atin. Magsundo. Maski doon lang natin i-post, o kung sino pa naghahanap ng bahay, o ganun lang. Not necessarily na ano, sa contact. Ayan. So, ano po, ipag-pray natin ano, yung mangunguna sa follow-up. Pero nandito po tayo bilang mga sa leadership, talagang ano po, kailangan din natin tumulong sa pag-follow up. Amen? So dahil diyan po nakabunton yung ano, Gaya yung 95% Yung na, sa transpo, wala nagasagot, di ikaw na nagsundo. Di ba? Pag ito wala nagasagot. Hindi, ano. Kasi ang gusto ni Kuya dyan, ano, ano ito? Yung, ano yung Kuya dyan? Sabi mo? Ano muna, i-check muna natin yung ano. Background check. Oo. Hindi naman natin pwede background check pag di personal. Di, tanongin natin yung ano. O, di ba, yung nag-invite, ano bang ano mo, pagkakilala mo sa kanya, gano'n na. Kaya, konti Hindi, ka na. Ano yung broken card? Investigation. Hindi, may ganun talaga kaya. Hindi yung ano, sinundo ni Kuya. Mababouch mo muna, no? Hindi, kaya dahil sabihin Hindi na, nakasimba naman yun, kuya. Pagka-church kasi yun sa Maranata. Oo. Pero nakasimba na yun doon sa Pero alam mo akin. ba nangyari? Sabihin ko rin ito ang nangyari. Ayan, no? Isa't kalahating oras ako naglilibot sa Riyadh dahil lang nangyari, pinasundo pala pinasundo pala. Hindi Pinasundo ko joke sa si Iba. JL. JL naman. Oo. Pagdating ko doon sa may, ano, ang layo-layo, mula sa amin hanggang sa may Diria, 30 minutes. Wala yung diriya. Pagdating ko ron, nasundo siya ng iba. Kung pala, kasi ang kauna nakausap ko si Cha, yung invite ni Jobert. Ito naman si Jobert dahil sila Joseph na nag-search sa may, ano, sila Leia. Doon pala nag-charge. Doon sa... Pinasundo ngayon doon.